Maayong adlong Huwebes ka natong tanan. Sa magkausa pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 31, 2025. Dahil suwatan po na sa mga itong paghahatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan ug Lorna. Bueno, stand by Lorna alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang tinaguri ang natural antibiotics. Kini ang manot suhot sa kalawasan aron sa pagpakgang sa mga balatian sa panglawas. Huwag tangon ang barabara sa atong mga kaugatan aron nga free nga makadaloy ang mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Kay sagad diha magsugod ang mga problema sa barabara nga kaugatan. Nance Herbal Capsule ang dako og ikatabang ni ana. Pinarisan sa UAID Herbal Food Supplement nga mao'y makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble o guban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. UAID and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit sa kasing-kasing o problema sa kidney o uban pa. Imnon lang 2 times a day. O syempre, ang atong Cervicare alang sa mga kababaihan. Kung dalaga ka man, minyo ka man o nagmenopause na, kikinahanglan nimo ang Cervicare. Ilabi na no sa mga migamit o mga nagkadaiyang contraceptives. Dili normal ang menstruation nga nagtuo ka nga gilayagan ka lang. Ayaw pasagdi hinuon ipagawas ang tanang hugaw sulod sa matres aron malikayan ang komplikasyon sulod sa atong matres, uterus, ovary, ilabi na sa mga nagmenopause ug katong wala nay gana kay mister. Again, Cervicare Herbal Food Supplement before bedtime. Og syempre alang sa atong mga kaigsunan ilabi na katong mga motek og exam, Remind Capsule para uptake ang pangisip. Og syempre gawas niya na nga atong mga lolo-lola, kinahanglan sila og Remind aron nga dili limtanon. Ang Remind imnon lang 2 ka kapsula human og kaon sa buntag. Ingon ana lang ka simple. Og syempre ang atong Remind Choco alang sa atong kabataan para nga ang ilang panglawas malikay sa balatian, paspas ang pagtangkad sa bata og uptake usab ang pangisip. Kumbaga uptake usab pag-abot sa klase. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. O syempre available lang atong Mega Man Coffee. Again, alang sa mga driver o sa tanang mga gumagamit og coffee. Pwede na ang atong Mega Man Coffee. Available na ipangkuntana sa inyong mga butika. Og sukad kani atong hangtod karon, Nance liniment lang gihapon. Ang atong mga tanom sa tibuok kalibutan adunay kapasidad nga moalim sa mga sakit sa kalawasan. Apan gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-epektibo. Gipurify, giusa og mao kini ang atong Nance liniment oil. Friendly alang sa atong mga anak, ilabi na sa mga baby ug alang kang lolo, lola, tatay ug nanay. Busa sa tanang panimalay, basta haplas, Nance liniment oil. Available sa 30 ug 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit.
og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Sa mga kababayan, Nance Aroma Soap para sa atong private part. Nance Vaginal Soap. Nindot sa mga babae, ilabi na nga daghan og mga skin allergy. Ilabi na nga magkatol-katol ang mga private parts. Nance Aroma Soap, ipanguntahan na sa mga butika. Og nasayod ba kamo nga daghan nga mga tanom nga dakog ikatabang nga mawala ang problema sa inyong panagway? Yes, dili na kinahanglan nga mogasto kag mahal para maangkon ang hamis, pino ug puti nga panagway. Available na sa mga butika ang Alena. Again, Alena. Ayaw gamiti og maisog nga chemical ang inyong panagway kay kini ang hinungdan nga magkaproblema kahinuon. Sa Alena Y Chemical, maangkon mo ang hamis, pino ug puti nga pamanit. Alena, available sa mga butika. Ug syempre ako din pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminaw, tibuok maabot sa itong Sibya, tibuok Visayas and Mindanao, and of course sa itong mga Facebook viewers ug sa itong YouTube channel. Ayan, thank you very much. Again, as mong standby, Lorna, alang sa imusuhat. Din is syempre sa itong tulumanon, Sincerely, Ate Arlene. Dear Ate Arlene, tanan nga sobra dili di ay maayo ate. Kay usahay kini ang makapahamak ka nato. Ang ngayan nga maayo ta sa to isikataw, apan dili nato sobrahan ang kaayo para dili ta abusaran ate. Dili po nato sobrahan ang pagsalig sa uban. Kay basin unya sa atong pagsalig, kita na hinuon ang mawad-an. Ate Ar, nasulti ko kini base sa akong kaugalingong kasinatian. Gusto na ako kini nga ipaambit sa uban pinaagi sa imong programa. Congratulations day ate, kay dili lang sa radyo namo mabati ang imong programa. Apan, makita na namo sa social media. Dako ang akong pasalamat nga matubag ang mga pangutana kabahin sa mga legal nga aspeto. Pinaagi sa Punto Legal Program. Ako si Lorna, 38 anyos ang pangidaron. Usa ka negosyante Ate R. Usa ko ka OFW kanhi. Nag-abroad ko sa una sa Canada gamit ang student visa ate. Dito na usab na ako nahibalag ang akong bana. Nausa-usab ka Filipino, Ate R. Pila ra may sugilano nagpakasal kami. Hangtod nakabaton og duha ka mga anak. Nagtuo ang uba nga nindot ang kinabuhi sa abroad, ate. Kadaghan ko og kwarta. Apan ang tinuod nga senaryo? Lisod baya pod Ate R. Mahal ang renta sa balay ug mahal ang palaliton. Arang-arang na lang gani sa probensya, kay bisag unsa pa kita kalisod, baka kita tag pagkaon sa tong palibot. Sa Canada, tanan paliliton. Kung dili ka kabalo mo budget, sigurado nga luoy ang imong pamilya. Ate, duha nami sa kumbana nga nagtrabaho. Apan sakto ra gyud ang among income para sa mga panginahanglanon sa among pamilya. Labi na nga ga-eskwela na ang among mga anak. Mas naglisod mi ate ni atong pandemic. Kay nawad-an man kog trabaho ug ang akong bana ang among gisaligan.
Human sa pandemic, laing dagok na usab ang miabot sa amo, ate. Grabe ang inflation rate sa Canada. Mahinungdan nga daghang Filipino ang miuli sa Pilipinas. Isa na kami, ate. Nagdesisyon mi sa kumbana nga mauli ko, kauban ang among duha ka mga anak sa Pilipinas. Samtang siya, nagpabilin. Kay kung kami tanan didto, dili na namo makaya ang mga galastoson. Pila ra may sugilano nang uli mi sa akong mga anak ug samtang na ako sa Pilipinas. Nagnegosyo ko og mga beauty products at TR. Nakita na ko, ate, nga kini ang kusog nga negosyo. Doon man sa tabang sa kung duha ka igsuon, ako kining gisugdan. Sa hinahinay kikaluyan, grabe gud ang pagsaka sa among sales, ate. Hangtod nga nag-expand na mi. Gawa sa online marketing, gisudlan namo ang radyo, ate R. Nagtugod pod mi og laing mga negosyo. Gawa sa beauty products na napugkoy clothing, ate. Left and right ang akong kabisi. Nag-hire me og dugang nga mga empleyado. Nalipay ko sa outcome sa akong negosyo, ate. Kay gawas nga naka-income ko, nakatabang sab ko sa mga tao nga nanginahanglan og trabaho. Napalambo gid na ako ang akong negosyo. Daghan na pod kog mga resellers sa akong local beauty brand, Ate R. Gipaspasan nako ang marketing. Nag-decide ko nga magbilin og akong products sa mga radio stations. Na ako'y mga product endorsers nga aside nga ako silang giswelduhan, napa sila mga commission, ate. Makaingon ko nga, swerte. Kay grabe ang pagsaka sa akong negosyo. Ug mas midaghan ang akong resellers, Ate R. Sabay sa pag-angat sa akong negosyo, ang pag-angat usab sa akong kinabuhi. Sa 2 ka tuig lang, nakapundar ko mga properties, ate. Kapalit kong sakyanan og mga yuta. Gipapauli na nako ang akong bana kay gawas nga makauban na namo siya. Iyan na po kumatabangan sa among negosyo. Ate R, maayo kayo ang dagan sa among negosyo, akip ang akong ginikanan. Mga igsuon og in-laws. Amo na usab nga natabangan. Makaingon ko nga grabe ang blessings nga gibubo ka nako sa kahitasan. Busa ako pong gina-share ang akong blessings nga to sa uban, ate. Dako ko pagsalig sa tanan na akong trabahante. Kay ako man silang gitratar sama sa akong tinuod nga pamilya. Ang ilang pamilya na usab nako. Hangtod na ako higala sa high school, ate. Mihangyo ka nako. Nganid ko na siya og trabaho. Usa siya sa akong close friend ni atong high school pa ko. Mao tong wa ko nagduha-duha og dawat niya. Kaluoy pod ko sa iyang kahimtang kay usa man siya ka single mother, ate. Na siya 2 ka mga anak. Gihimon ako siyang endorser kay lagi mas makadali man siyang maka-adapt sa maong trabaho. Ako siya gipasulod sa radio stations nga gipanag-iyahan sa akong higala. Una pa lang, nako na niya ang number 1 spot sa sales, ate. Nalipay kaayo ko. Basta malipay gani ko sa performance ako mga tao, lagi sila pahalipay nga rika nako, ate. Sunod-sunod gyud nga bulan nga taas ang iyang sales, Ate R. Kompleto siya morimit sa iyang halin. Nakita na ako nga matinud-anon gid kaayo siya. Busa wa ako magduha-duha og dawat sa iyang anak, ate. Ug umagad nga babay para magtrabaho. Hangari ka nako.
Abi mo Ate R, ako nabantayan, dili kaayo maayo nga mo trabaho. Ang iyang anak og kapikas ni ini. May pagka-absenos pagyod. Apan tuod kay suod ming higala, wala ko sila gitangtang ate. Kay pasensyahan na lang nako. Kay di ko gusto maapektuhan ang among relasyon. Isip pa naghigala. Hangtod nga nagka-problema ko sa akong usa ka product endorser. Siya akong gipuli ate. Abi mo Ate R, nagigayon na ako nang gipauban ang iyang duha ka mga anak ug ang iyang umagad sa trabaho. Ang ako na lamang gud ate nga dunay makatabang niya sa sales. Libre sila og pinayanan ug ako pong gilibre ang bayad sa kuryente ug tubig. Maayo pa ang unang mga bulan ate kay consistent man ang iyahang remittance nga rikanako. Ang kunon kumitaas usab ang among halin. Apan sa sunod nga mga bulan, kalit kagahinay-hinay ang sales ate. Matod sa kumbana, may pag-ibalik na lang. Namo siya sa dati niyang assignment. Kung diin siya effective. Murag nagduda na gyud ang akumbana ate kay miagi og hinay ang sales nga sa una wa man gyud may kaagi susama ni ini. Tuod man. Sa pagpanglabay sa mga adlaw bisan gamay wa ko'y pagduda nga to kaniya. Consistent man po ang iyang pagpadala sa mga remittance. Yang isend nako ang mga bank receipt ate. Busa kampante gid ko. Apa nakatingala ko kay sige man siya request og stocks. Ang ingon nako nga nako nagakuha niyag bulto. Hangtod biabot sa punto nga adun naman gid may yearly nga internal auditing ate sa mga sales. Ako magdahom. Ako nasayran nga peke ang iyang gipadala nga mga resibo sa bangko. Dako kayo ang nawala sa ako ate, almost 1 million pesos. Ang usa sa nakapasakit ka nako. Ako siyang higala ate. Gibuhos na ako ang tanang pagsalig na to kaniya. Naa siya problema, dili ko magpanukop sa pagtabang. Iyang anak, yang umagad akong itagaag trabaho. Magsakit yang ginikanan o igsuon akong tabangan. Gusto siya og mag-cash advance, mag-loan, way duha-duha. Sobra gid ang akong pagtabang. Ate, ako pa siyang itabangan. Para nga musuporta iyang bana sa ilang mga anak. Apa na ka ako gihapon siya sa pagbinuang kanako ate. Ako siyang ikumpronta. Igo lamang siyang muhilak ug mangayog pasaylo. Naglibog ko sa kanyang pagkabuhaton ate. Unsa bay kaso nga pwede ko pasaka nga to kaniya. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Lorna. Program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagdagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan.
Cervicare Herbal Capsule makatabang sa pagmintinar sa himsog na cervix sa kababayenan at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliha ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule kang imong kinabuhi angay ampian. Approved by FDA. Daghang salamat kanimo Lorna sa imo papadangat imo swatang pa ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene malagi na usahay ang atong paghatag sa atong 100% kapag salig ilabi na sa usa ka higala mao na makadaot nato dapat magbilin gid para sa atong kaugalingon. Anyway, syempre kaubag ko karong hapuna of course alas atong punto legal. Attorney Bimboy Gerald Hiniralaw. Attorney, mayong adlaw Huwebes nga na kanimo. Mayong adlaw nga Huwebes Ate Arlene ug sa tanan nga naminaw nini atong Sibian, mayong adlaw kanatong tanan. Yes. Daghan kay ni nga kaso nga susama ni ini attorney. Ang kana bang imong gisaligan gihatag nimo ang tanan nimong kana bang pagsalig nga mura pagwagay pagduda apan giunay ka sa imong empleyado. Kini siya pwera lang sa muaha kay mga buutan ang mga sakop, charmos. Bitaw, bata, again, dunay mga daghang kaso nga susama ni ini. Unsay kaso nga pwedeng ikisaka ni ini attorney or isumbong? Yes, Ate R, since there's kining sa legal parlance kanang giabusaran na ka, there was a grave abuse, no? Of the confidence, no? Nga gihatag grave abuse of confidence. This is punishable under Article 310 of the Revised Penal Code for the qualified theft, no? Okay, qualified theft ang kaso ini. Unsay diferensya niya sa kanang theft lang? Lahi ba ning qualified? Lahi po ning kasong theft? Ang makapa-distinguish sa aning qualified theft o sa theft lang, simple theft atong gitawag, under Article 309, no? Theft is 309. Sa katagamay 310 of the Revised Penal Code. Ang qualified theft, ang difference nila is grave abuse of discretion. Kanang gisalig sa imuha unya imong gihilabtan. I see. Okay. Kung yun ana attorney, pananglitan ma-prove guilty siya sa mga kaso, o say possible nga silot niya nga makuha? Ang possible nga silot niya makuha kung qualified theft, depende na si Ate R sa gidakon. Sa property. Pananglitan, 3 million. 3 million? Wow, murag makarelate ko na 3.5 na to. Atong isa kag 3.5. Okay, sige. There's a penalty of 6 months and 1 day to 6 years. Nga pagkabilanggo. Pero pag mula pa siya 4.4 million, no? Gi-amendment karon nga to ang Republic Act 83 revise man na to ang Revised Penal Code karon. Pag above 4.4 million, reclusion perpetua, life imprisonment na siya. Yes, pag qualified theft? Qualified theft. Nga more than 4 million? More than 4.4. 4.4 possible nga mahimong life imprisonment? Life imprisonment. OMG. Pero pag less than 4.4 million, nasa 6 months and 1 day to 6 years under sa ato ang Article 10 of the Revised Penal Code as amended. Ayan. So dapat kini lesson gid ni sa mga trabahante or mga gisalig sa inyuhang nga mga kabtangan or property nga kamo ang ipadumala ampingi og ayaw gid ninyo abusohi. Imagine 4.4 million lang posible ka nga mapriso tibok di mo kinabuhi sa kaso qualified theft. Qualified theft, no? Kay ang theft man god ato pod ni siyang ma-distinguish ATR sa robbery. Kay ang kaning robbery pod there was force, threat or intimidation. So kung gipuwersa gibuak ang imong pultahan, imong sakyanan, yung bintana. So ang atong i-file is robbery. Kani siya qualified theft kay gisalig man there walay threat, walay force, walay intimidation, pero there was grave abuse of confidence. Kung atong mabantayan sa pagsaysay ni sa atong letter sender nga si Lorna, atong nakitaan nga grabe ang iyang pagsalig sa iyang high school friend. And to think already, ang ginahimo niya is lugar
magpadala kunuhay siya og payment, magpadala siya og resibo as kanang gideposit na pero fake di itong gipang-send sa messenger nga kuan nga resibo nga. Oh nya, ikaw pud nga nisalig na wala mo gi-verify kung tinuod bang nahulog ba sa account. Correct, Ate R. Nasayra na lang nimo pag balance na. There was grave abuse of discretion. The moment nga gibilinan siya og kantidad nga ingon ana kadagko, naagyud ang pagsalig, no? Kung atong ka ng confidence, no? Pagsalig sa iyaha. There was grave abuse of confidence nga iyahang gisayangan ang pagsalig nga gihatag sa iyaha. So pwede gid siya mapriso og life imprisonment kung mulapas og 4.4 million. Okay, kung pananglitan pero kini siya ato na lang isingit ato ni what if dunay usa ka government official dili ta sa government okay. na-prove nga nakakawat siya or nakahilabot siya og money more than 4.4 million, same ba ang kaso nga silot nga mahatag nga to kaniya? Dili siya Ate R kay pwede ang iha is Republic Act 3019. Kaning atong gitawag nga kanang nangurakot lugar bali siya. Kanang sa ombudsman pod siya. So lahi nga department di ay no kay being public official di nato siya pwede nga walay ordinaryong tao nga di gid moagi sa ombudsman. Agi gid ombudsman andito na din decision making ana. Yes. I see. So di nato makumpara. Anti-Graft and Corrupt Practices Act of 1991 ba na siya or 1992. So dito na siya mo fall. Dili siya pwede nga makasuhan since dili man private money ang iyang gikuha. Okay, so mo na diferensya ang mga government official dito sa ombudsman. Kining sa mga pribado nga mga tao nga nahilabot sa ilahang mga amo or sa mga tao nga misalig nila, mo ni siya mo fall sa qualified theft. Yes, qualified theft. Kung government official nangaw ka og kwarta sa gobyerno kasuhi under Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay, ang posible mo kaso anyone no kang concern sa atong pang gobyerno, pwede mo file a case. Yes, and most likely ang ga-file ani is of course no backed up with COA findings and other government entities like the NBI or ang immediate supervisor like the sangguniang ang mayor or any nga mga government offices. Ayan. So at least klaro siya no dunay diferensya gyud ug asa nimo i-file padalitan no kay nakita. But anyway, dita balik sa letter de Lorna kay kini bang mga ingon ani nga sitwasyon di ba gid malikayan sa kadaghan no nga kanabang wala gini-giniingon ba kung magpahit ka, kung maglisod ka, ayaw ka tintal manghilabot sa kwarta nga dili imo. Dapat mohangyo ka na lang nga doon na kay problema at least kabaw ang imuhang amo nga nagka-problema ka na ay consent sa imong paggamit pero kanang gigamit nimo ang kwarta nga way kalibutan ni gipatuon nimo nga naara. Yes. Unya panahon nga gamiton na sa tag-iyawa na. Nawala na. Or imo pag yung giilad ang tag-iya. Giilad pag yun. Gumikan sa pagsalig nga gihatag sa imuha. So kasagan gakahitabo ning qualified theft at TR. Empleyado gid makita na to dito sa mga cashier, no? Yes. Na sa mga pawn shop. So it's very if you are a faint-hearted kung dili kay nga nakaligon, medyo maluoy ka sa ilang sitwasyon. Correct. Kay nagsakit ang iyang mama, motong nakawat niya pero still ang balaod no, the law may be harsh but it is still the law. Muna subject gid gyapon ta sa balaod. Kung kinahanglan nga namreg bananghid na lang ka nga namreg kanang mangutana na lang ka og kanang pwede ba siya maka-advance, pwede ba ka makahangyo kaysa kanang susama ini nga gilabdan nimo ang kwarta nga dili imo so di mo do ikaw ang magka-problema. Yes, Ate R. So kana na lang gyud ang ato ang kuan. Okay. Ang ato ang lantawon nga dili na lang gyud ta mokuha og kwarta nga gisalig sa ato. Yes. Okay, so pasila daghan ta kay daghan pang mga pangutana og angan natong hisgotan attorney apan mo lagi gamay ra man gyud ang atong oras. Ang imo lang parting statement para kang Lorna ang atong letter sender karong higayuna. Yes, para sa kay Lorna no, medyo undang-undang ta sa pagsalig, paghatag og pagsalig sa atong mga empleyado. And of course, you have to file a case. Yeah. Not just to para nga of course dili naman gyud siguro mabalik ang kwarta sa imuha, but it will serve as deterrent. Yes. Para nga dili nasundon sa uban nga mga empleyado nga manguha og kwarta tungod kay gisalig sa ilaha kay dako gid ang penalty ubos sa atong Article 310 of the Revised Penal Code. Og magbili na lang ko sa panultihon at yes. nga higugma ako nga murag kinilaw kay higugmaon sa taka nga ikaw ray makatilaw. Daghang salamat og mayong buntag kanatong tanan. Puso kong nasasaktan. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak
Pain na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright o protektado sa mga klasikasing sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan ditunan sa klase ug basin pa mutapwa na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and U8, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and U8. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Tawa-tawasi, ang atong lawas nagkinahanglan og sundalo nga mokombate sa mga virus hinungdan sa balatian. Protection na, vitamin pa. Tumar og 3 times a day human og kaon sa tawa-tawasi. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumar og 2 times a day sa Remind Capsule. NANS Liniment Oil, sukad kaniadto hangtod karon. NANS Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, NANS Liniment Oil. NANS Corn Coffee, alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag NANS Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. NANS Corn Coffee. Alena Set, for natural and glass-looking skin, pag Alena Set na. Made of organic or natural ingredients. Hamis nga naong, imong maangkon sa Alena Set. NANS and U8, Cervicare, Tawa-Tawasi, Remind, NANS Liniment Oil, NANS Corn Coffee ug Alena Set. Mapalit sa mga suking butika. Dama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Daghang salamat kanimo Attorney Bimbo Gerald Hiniralao sa usa ka manindot kaayo nga diskusyon. Manghinaot ko nga nakahatag kinig lesson no sa mga suking tigpaminaw, ilabi na ko susama ni ini ang sitwasyon. Again, thank you so much Lorna sa iba papadangat imong suwatampo ning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Well, ang pinaka-best ang pag-file og kaso ngadto kaniya kay mao lagi na ang pinakasakit nga bation kana bang gihatag nimo ang tanan nimong pagsalig, gihatag nimo ang tanang pagtabang kay lagi friend miduol siya sa sinugdanan, isip usa ka higala nga naghangyo og tabang apa nahitabo mo bitog halas nga hinay-hinay nga milikos og mi paak nga na kanimo. Well, alang ka na ako again. Susama sa giingon ni attorney para dunay lesson, dunay leksyon nga mahatag. Pasakay og saktong sumbong. Lorna. Again, thank you so much sa imo papadangat imo suwatan po ng atong tulumanon. Og manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaron. I-stand by karon taod-taod. Alas atong health education program with Doc John Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Sa gihapon gani si Ate Arlene. Ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.